Tingnan, pakinggan, at isapamuhay. Aklat 5. Ang hamon para sa Diyos. Magandang araw. Ang mga kwento na ating maririnig sa berdeng libro ay mula sa salita ng Diyos, ang Biblia. Ito ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa mga dakilang tao na tinulungan ng Diyos sa mga oras ng kagipitan. Ating pakinggan at tingnan ang susunod na larawan kung makarinig kayo ng tunog na ganito. Unang larawan, ang pagbisita ni Naaman sa tahanan ni Eliseo. Si Eliseo ay isang mahusay na guro at propeta ng Diyos sa Israel. Alam niya na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Isang araw, isang lalaki na nagngangalang Naaman ang bumisita sa kanyang tahanan. Siya ang pinuno ng hukbo ng Syria, ang kaaway na bansa ng Israel. Hindi nila sinasamba ang nag-iisang tunay na Diyos. Sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Si Naaman ay isang matapang at makapangyarihang tao na lubos na ginagalang ng kanyang hari. Subalit, siya ay may isang matinding sakit sa balat. Nagtungo si Naaman sa Israel dahil nabalitaan niya na kaya siyang mapagaling ni Eliseo. Subalit, hindi lumabas si Eliseo upang siya ay salubungin. Sa halip, ipinadala ni Eliseo ang kanyang lingkod upang sabihin kay Naaman, "Pumunta ka at maghugas sa ilog Jordan ng 7 beses at ang iyong balat ay manunumbalik sa dati at ikaw ay gagaling." Nagalit si Naaman at sinabi, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko. Tatawagin niya ang Panginoon niyang Diyos at ikukumpas ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking balat at pagagalingin ako." Kaya't si Naaman ay umalis na galit na galit. Ikalawang larawan, si Naaman sa ilog. Nakiusap ang mga lingkod ni Naaman na sundin ang mga tagubili ng propeta. Sinabi nila, "Ginoo, kung may pinagagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi niyo magawa ang sinabi niya na maghugas at gagaling kayo?" Kaya pumunta si Naaman sa ilog ng Jordan at lumubog ng 7 beses. Tingnan ang larawan, masayang masaya si Naaman. Ang kanyang sakit sa balat ay lubos nang magaling sa pamamagitan ng simpleng gawaing ito ng pananampalataya. Bumalik si Naaman kay Eliseo at sinabi, "Ngayon, napatunayan ko na wala ng ibang Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel." At nangako siya na hindi na siya sasamba sa anumang Diyos-Diyosan, kundi siya lamang ay sasamba sa nag-iisang tunay na Diyos. Katatlong larawan, si Eliseo at ang hukbo ng Diyos. Sa mga sandaling yaon, ang mga taga-Syria ay nakikipaglaban sa Israel. Sinasabihan ng Diyos ang kanyang propeta na si Eliseo sa tuwing darating ang mga taga-Syria upang salakayin ang Israel. At nagbibigay naman ng babala si Eliseo sa hari ng Israel upang hindi sila matalo ng mga taga-Syria. Sinabihan ng hari ng Syria ang kanyang mga sundalo, "Humayo kayo at alamin kung nasaan si Eliseo upang mahuli ko siya." Isang umaga, lumabas si Eliseo at ang kanyang lingkod at nakita nila ang mga taga-Syria na paparating upang siya ay huliin. Nagsalita ang kanyang lingkod, "Guro, ano pong gagawin natin?" Sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot, mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Pagkatapos ay humiling si Eliseo sa Diyos na buksan ng mga mata ng kanyang lingkod. Gayon na lamang ang pagkamangha ng lingkod at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Nagpadala ang Diyos ng kanyang hukbo upang sila ay ingatan. Ika-4 na larawan, si Eliseo at ang mga bulag na sundalo. Nang papalapit na ang mga taga-Syria upang hulihin si Eliseo, nanalangin siya sa Diyos, "Panginoon, bulagin po ninyo ang mga taong ito." At sa isang higap, ang mga sundalo ay hindi na makakita. Pumunta si Eliseo sa kanila at nagsabi, "Hindi rito ang daan.
Hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo. Dinala ni Eliseo ang lahat ng mga bulag na lalaki sa Samaria, ang punong lungsod ng Israel. Doon ay nalangin muli si Eliseo sa Diyos. Panginoon, buksan na po ninyo ang kanilang mata nang sila'y makakita. Minuksan nga ng Diyos ang mga mata ng mga sundalo at nakita nila na nasa loob na sila ng lungsod ng kanilang kaaway. Pagkakita ng hari ng Israel sa kanila, tinanong niya si Eliseo, Guro, papatayin ko po ba sila? Sumagot si Eliseo, Huwag, mahal na hari. Pinapatay ba natin ang bihag sa labanan? Sa halip, pakanin ninyo sila at painumin. Pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari. Ginawa nga ng hari ang sinabi sa kanya ni Eliseo. Ang Diyos ni Eliseo ay higit kaysa sa lahat ng ating mga kaaway. Hindi natin kailangang magiganti kung nagtitiwala tayo sa Kanya. Inutusan tayo ng Diyos, sinabi sa Kanyang salita na huwag tayong magiganti sa ating mga kaaway. Sapagkat sinabi ng Diyos, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Sinabi rin niya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Ikalimang larawan, ang pagkugkob sa Samaria. Ang hukbo ng Syria ay muling bumalik upang lusubin ang Israel. Pinalibutan nila ang lungsod ng Samaria sa loob ng mahabang panahon. Dumating ang oras na ang mga Israelita ay wala nang natirang pagkain. Tingnan ang larawan. Ang hari ng Israel ay naglalakad sa itaas ng pader ng lungsod. Dalawang babae ang lumapit sa kanya, nagmakaawa sila sa hari na tulungan sila. Gutom na sila kaya kinain na nila maging ang kanilang sariling mga anak. Hindi alam ng hari kung ano ang kanyang gagawin. Nagalit siya dahil hindi sila iniligtas ng Diyos sa mga taga-Syria. Nagpasya siyang patayin si Eliseo, ang lingkod ng Diyos. Kaya nagpadala si Eliseo ng mensahe sa hari, Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Bukas, sa ganito ring oras, sa may pagpasok ng Samaria ay makakabili ka na ng harina at sibada. Ika-anim na larawan, ang apat na kitongin. May apat na tao na may malubhang sakit sa balat na nakaupo sa pintuan ng lungsod. Sinabi nila sa isa't isa, Bakit kailangan nating umupo rito hanggang sa mamatay? Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Samantala, ang mga taga-Syria ay nakarinig ng isang malakas na tunog na parang may malaking hukbo na paparating. Dahil sa kanilang takot, ay nagsilika sila at iniwan ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Pagdating ng mga kitongin sa kampo ng Syria, wala silang nakitang tao doon. Kinuha ng mga kitongin ang mga pagkain at ang mga nais nila. Pagkatapos ay sinabi nila sa bawat isa, Hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Agad silang bumalik sa Samaria at sinabi sa hari ang kanilang mga nakita. Hindi naglaon, ang mga tao ay nagbebenta na ng pagkain mula sa kampo ng Syria sa tarangkahan ng Samaria. Gaya ng sinabi ng Diyos pamagitan ni Eliseo, sa ganito ring oras sa may pagpasok sa Samaria ay makakabili na ng harina at sibada. Iniligtas ng Diyos ang Israel at iniligtas din ng Diyos ang kanyang lingkod na si Eliseo. Ikapitong larawan, ang pagtakas ni Honas sa Diyos. Nang mamatay si Eliseo, nagkaroon muli ng propeta sa Israel. Ang pangalan ay Honas. Sinabi ng Diyos kay Honas, pumunta ka agad sa malaking lungsod ng Ninive at bigyan mo ng babala ang mga taga roon, dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Ang mga tao sa Ninive ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan at naglingkod sa mga maling Diyos. Sila ay mga kalaban ng Israel. Ayaw ni Honas na pumunta, kaya't sinubukan niyang tumakas. Nakakita siya ng isang barko na papunta sa isang malayong bansa. Nagbayad siya ng pamasahe at naglakbay ang barko. Di nagtagal, isang malakas na bagyo ang kanilang nasalubong sa karagatan. Ang mga tao na luna ng barko ay labis na natakot. Nag-usap ang mga tripulante, magpalabunutan tayo upang malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito.
Gayun nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. At nalaman nila na si Jonas ang dahilan ng mga pangyayari. Ikawalong larawan, si Jonas at ang malaking isda. Tinanong ng mga tripulante si Jonas, ano ang iyong ginawa? Sinabi sa kanila ni Jonas na tumatakas siya sa Diyos. At nang lalo pang lumakas ang hangin, sinabi ng mga tripulante kay Jonas, anong gagawin namin sa iyo para kumalma ang dagat at nang makaligtas kami sa kapahamakan? Sumagot si Jonas, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo. Ayaw man ng mga kalalakihan na patayin si Jonas, subalit lalo pang lumakas ang bagyo. Kaya't inihagis nila siya sa dagat. Subalit, hindi namatay si Jonas. Tingnan ng larawan. Isang malaking isda ang lumulon kay Jonas. Nanatili siyang buhay sa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw. Doon siya ay nanalangin sa Diyos para humingi ng tulong. Tinugon ng Diyos ang kanyang dalangin. Inutusan ng Diyos ang isda at iniluan nito si Jonas sa dalampasigan. Kasyam na larawan, si Jonas sa Ninive. Muling nagsalita ang Panginoon kay Jonas. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive at sabihin mo sa mga taga roon ang pinapasabi ko sa iyo. Kaya't sumunod si Jonas sa Diyos at nagtungo siya sa Ninive. Binalaan niya ang mga tao. May 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Ninive. Ang hari at ang buong bayan ay umiyak sa Diyos upang mailigtas sila. Tinalikuran nila ang kanilang masasamang gawain, kaya't nagpasya ang Diyos na hindi na sila parurusahan. Ang Diyos ay mabuti, mahabagin at maawain, at hindi madaling pagparusa. Katulad tayo ni Jonas at ang mga mamamayan ng Ninive. Lahat tayo ay nilapastangan ng Diyos at gumawa ng mga masasamang bagay. Nararapat lamang na tayo ay parusahan. Gayunpaman, mahal tayo ng Diyos. Ipinadala niya si Jesus upang mamatay para sa atin at iligtas tayo. Siya ay nasa libingan ng 3 araw tulad ni Jonas na nasa tiyan ng isda ng 3 araw. Ngunit si Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan. Ngayon, ibabalik niya ang ating kaugnayan sa Diyos at bibigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat na maniniwala sa Kanya. Tatalikod sa kasalanan at tatanggapin ang Kanyang dakilang pagliligtas. Ika-10 larawan, si Esther at ang hari ng Persia. Si Esther ay isang dalagang Hudyo mula sa lupain ng Israel. Namatay na ang kanyang mga magulang, kaya si Mordecai ang kanyang tiyuhin ang nag-alaga sa kanya. Sina Esther at Mordecai ay nahuli kasama ng iba pang mamamayan ng Israel at dinala sa lupain ng Persia. Ang hari ng Persia ay napakamakapangyarihang tao. Natatakot ang lahat sa kanya. Nang magalit siya sa kanyang reyna, nagpasa siyang palitan na ito. At ipinatawag niya sa kanyang palasyo ang lahat ng magagandang dalaga sa kanyang kaharian. Dito ay napili si Esther ng hari na maging bagong reyna. Ngunit hindi sinabi ni Esther sa sinuman na siya ay isang Hudyo. Kalabing-isang larawan, tumanggi si Mordecai na yumukod. Si Haman ay isang mahalagang tao sa Persia. Ang lahat ng tao ay dapat na yumukod kapag siya ay nagdaraan. Si Mordecai ay sumasamba lamang sa nag-iisang tunay na Diyos. Tumanggi siyang yumukod ay Haman, kaya nagalit ito. Nag-isip si Haman ng hakbang upang makapaghiganti kay Mordecai. Isang araw, sinabi niya sa hari, "Mahal na hari, may 10 grupo ng mga tao na naninirahan sa iba't ibang probinsya ng inyong kaharian. At may mga sarili po silang kautusan na iba kaysa sa ibang bansa. Hindi sila sumusunod sa mga kautusan ninyo at hindi ito makakabuti para sa inyo kung pababayaan na lang sila. Kung gusto nyo, mahal na hari, mag-utos kayo ng patayin silang lahat." Nagalok si Haman ng salapi sa hari at sinabi sa kanya ng hari,
Ikaw na ang bahala sa salapi at gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong iyon. Isang batas ang ginawa sa buong kaharian ng Persya upang patayin ang lahat ng mga Hudyo at kunin ang kanilang mga ari-arian. Si Haman ay gumawa ng bitayan kung saan nais niyang doon ibitin si Mordecai. Hiniling ni Mordecai kay Esther na pumunta siya sa hari at makiusap para sa kanyang bayan. Ngunit sinabi ni Esther, ang sino mang magtutungo sa hari nang hindi pinapatawag ay papatayin. Hiniling niya sa mga Hudyo na mag-ayuno at manalangin para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, pupunta ako sa hari, kung mamamatay ako, mamamatay nga ako. Kalabing-dalawang larawan, ang piging ni Esther. Tinugon ng Diyos ang dalangin ng mga Hudyo, tinanggap ng hari si Esther. Inanyayahan ni Esther ang hari sa isang espesyal na piging at inanyayahan din niya si Haman. Sa piging na iyon ay tinanong ng hari si Esther, Reyna Esther, ano ang gusto mo? Tumugon si Esther, ang hiling ko po ay maligtas niyo ako at ang aking mga kalahi, sapagkat kami po ay pinagbili para patayin at lipulin. Sinabi ng hari, sino ang nangahas na gumawa ng bagay na iyon? Sumagot si Esther, ang aming kaaway at tagausig, ang masamang si Haman. Nagalit ang hari nang nalaman niya ang masamang balak ni Haman. Binitay si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai, at ang lahat ng mga Hudyo ay naligtas. Si Esther ay handang mamatay upang mailigtas ang kanyang bayan, tulad ng pagligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Ang mga Hudyo, sa pamamagitan ni Esther, iniligtas tayo ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang banal na lingkod, ang Panginoong Jesus. Kalabing-itlong larawan, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Sa larawang ito ay makikita natin si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan. Sila ay mga Hudyo. Dinala sila ng kanilang mga kaaway sa lupain ng Babylonia. Nais ng hari ng Babylonia na maglingkod sila sa kanya. Kaya't kailangan nilang mag-aral ng wika at mga kaugalian ng Babylonia. Hindi nais nila Daniel na marumihan ang kanilang mga sarili dahil sa mga pagkain at inumin na galing sa hari. Ayaw din nilang isabuhay ang mga kaugalian ng mga taga-Babylonia. Kaya hiniling nila na ang mga gulay lang ang kanilang mga kakainin at tanging tubig lamang ang kanilang iinumin. Natakot ang taong nangangalaga sa kanila na baka sila ay pumayat at magkasakit. Ngunit inalagaan sila ng Diyos. At sila ay naging mas malusog at mas matalino pa kaysa sa lahat ng mga kabataan ng Babylonia na kumain ng pagkain at inuming galing sa hari. Kalabing-4 na larawan, si Daniel at ang hari ng Babylonia. Isang araw, ang hari ng Babylonia ay nagkaroon ng panaginip. Tinanong niya ang mga pantas kung ano ang kanyang panaginip at kung ano ang kahulugan nito. Ngunit wala isa man sa kanila ang makapagsabi kung ano ang kahulugan ng panaginip. Kaya ipinag-utos ng hari na patayin ang lahat ng mga pantas. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay kabilang sa mga papatayin. Kaya humiling sila sa hari na bigyan sila ng panahong maipaliwanag ang kahulugan ng panaginip nito. Nanalangin sila sa Diyos at ipinahayag ng Diyos kay Daniel ang panaginip ng hari at ang kahulugan nito sa pamamagitan ng pangitain. Nagtungo si Daniel sa hari at kanyang sinabi, Mahal na hari, wala pong sinumang pantas o manghuhula ang makapagpapaliwanag ng inyong panaginip. Ngunit may Diyos sa langit na naghahayag ng mga mahiwagang bagay at inihayag niya sa inyo sa panaginip ang mangyayari sa hinaharap. Sa panaginip, nakita ng hari ang lahat ng mga kaharian sa mundo. Pagkatapos ay nakita niya ang isang masigit na malaking kaharian na nagwasak sa kanilang lahat. Iyon ang kaharian ng Diyos, na mananatili magpakailanman. Sinabi ni Daniel ang mga bagay na ito sa hari, nagpatira pa ang hari upang parangalan si Daniel. Pagkatapos, nag-utos siyang magbigay ng regalo at handog kina Daniel. Ang mga pantas ay nailigtas
at si Daniel ay ginawang gobernador sa buong Babylonia. Ikalabing-limang larawan, ang gintong rebulto. Ang hari ng Babylonia ay nagtayo ng isang malaking gintong rebulto. Ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga pinuno upang dumalo sa pagtatalaga ng nasabing rebulto. Nang naroon na sila nakatayo sa harap ng rebulto, sumigaw ang tagapagbalita. Iniuutos sa lahat ng tao kapag narinig ninyo ang mga tunog ng instrumento, lumuhod kayo agad at sumamba sa rebultong ginto. Ang sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Ang mga kaibigan ni Daniel na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay tumangging sumamba sa rebulto. Sila ay sumamba sa Diyos lamang. Ang ilang kalalakihan ay nagtungo sa hari at nagsabi, may ilang mga Hudyong hindi sumusunod sa inyong inuutos. Sila po ay sina Shadrach, Meshach at Abednego. Sila ang mga taong pinamamahala ninyo sa lalawigan ng Babylonia. Hindi nila ginagalang ang inyong mga Diyos at hindi sila sumasamba sa gintong rebulto na pinatayo ninyo. Kalabing-anim na larawan, ang pugon ng apoy. Pinatawag ng hari sina Shadrach, Meshach at Abednego. Sinabi niya sa kanila, kung hindi kayo sasamba sa rebultong ginto, kayo ay ihahagi sa pugon na apoy. Sinong Diyos ang makapagliligtas sa inyo? Sumagot sila, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang makapagliligtas sa amin at ililigtas niya kami mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod at sasamba sa inyong mga Diyos. Dahil sa sagot nilang iyon, lalo pang nagalit ang hari. Kaya ipinag-utos niya na painitin ng pugon ng 7 beses na mas mainit kaysa sa dati. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga kawal na ihagis sina Shadrach, Meshach at Abednego sa naglalagablab na pugon. Dahil sa sobrang init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala sa 3. Nagtaka at biglang napatindig ang hari at tinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang iginapos at inihagis sa apoy? Tingnan ninyo, 4 na ang nakikita kong palakad-lakad sa gitna ng apoy. Hindi na sila nakagapos at hindi sila nasusunog. Ang ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga ito para lumabas mula sa apoy. Nang lumabas ang 3, ay nakita nilang hindi man lang sila napinsala ng apoy. Ni hindi nagamoy usok ang kanilang buhok o damit. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nagsugo siya ng kanyang anghel para iligtas ang kanyang mga lingkod na nagtitiwala sa kanya. Ganoon nga, mas ninais nilang mamatay kaysa sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, maliban sa kanilang Diyos. Kaya iniuutos ko na ang sinumang tao sa alinmang bansa, lahi o wika na magsalita ng masama laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin ng katawan at wawasakin ang kanilang mga bahay, sapagkat walang Diyos na makapagliligtas tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Ikalabing-7 larawan, nanalangin si Daniel sa Diyos. Si Daniel ay may pinakamataas na katungkulan sa lupaing iyon. Ang ibang mga pinuno ay matindi ang inggit sa kanya, ngunit wala silang makitang kamalian kay Daniel, sapagkat siya ay tapat at mapagkakatiwalaan sa paglilingkod sa hari. Kaya't ang mga kalaban ni Daniel ay nagpunta sa hari at nagsabi, nais po naming hilingin sa inyo na gumawa kayo ng kautusan, na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa inyo. Ang sinumang susuway sa utos na ito ay tatapon sa kulungan ng mga leon. Pumayag ang hari sa sinabi ng mga kalalakihan at gumawa siya ng bagong batas. Narinig ni Daniel ang bagong batas na ginawa ng hari. Ngunit patuloy siyang nananalangin sa Diyos ng 3 beses sa isang araw, gaya ng kanyang kinaugalian. Nang makita siya ng kanyang mga kalaban na nananalangin, pumunta sila sa hari at nagsabi, hindi sinunod ni Daniel ang kautusan na ginawa ninyo. Ikalabing-8 larawan,
si Daniel sa lungga ng mga leon. Nang marinig ito ng hari, lubos siyang nabalisa. Nais niyang tulungan si Daniel, kaya buong maghapon siya ay nag-isip at naghanap ng paraan para mailigtas si Daniel. Ngunit hindi na niya mababago ang batas. Dahil dito, iniutos ng hari na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit, sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Kaya't itinapon si Daniel sa mga leon. Nang gabing iyon, hindi kumain ang hari at magdamag itong hindi makatulog. Kinaumagahan, nagmamadaling nagtungo ang hari sa kulungan ng leon at tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba ng iyong Diyos mula sa mga leon? Sumagot si Daniel, hindi ako sinaktan ng mga leon. Dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para itikom ang mga bibig ng mga leon. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Nagalak ang hari at nag-utos na ilabas si Daniel mula sa lungga. Nang nakuha na si Daniel, nag-utos ang hari na ang lahat ng nagparatang kay Daniel ay hulihin at ihulog sa kulungan ng mga leon. At agad silang sinakmal ng mga leon at nilapa. Hindi natin kailangang matakot kung ano ang magagawa sa atin ng tao kung nagtitiwala tayo sa iisang tunay na Diyos. Kahit na ipapatay tayo ng mga tao, ay mayroon pa rin tayong pag-asa. Sapagkat si Jesus ay nagmula sa Diyos upang bigyan tayo ng buhay mula sa kamatayan. Ikalabing-siyam na larawan. Si Nehemias bago ang dakilang hari. Si Nehemias ay isang Hudyo na nagtitiwala sa Diyos. Siya ay nanirahan sa Babylonia pagkatapos ng panahon ni Daniel. Ang Jerusalem, ang lungsod ng kanyang mga ninuno, ay nasira at ang mga Hudyo na naninirahan doon ay nasa malaking kaguluhan at kahihiyan. Nang panahong iyon, si Nehemias ay tagapaglingkod ng isang mapangyarihang hari. Isang araw, habang sinisilbihan niya ng alak ang hari, sinabi sa kanya ng hari, bakit ka nalulungkot? Sinabi ni Nehemias ang tungkol sa Jerusalem, ang kanyang bayan at ng mga Hudyo. Nagtanong ang hari, anong gusto mo? Tahimik na nanalangin si Nehemias sa Diyos at sinabi niya sa hari, kung maaari po, mahal na hari, at kung nalulugod po kayo sa akin, gusto ko sanang umuwi sa Huda upang muling ipatayo ang lungsod kung saan inilibing ang aking mga ninuno. Tinugon ng Diyos ang dalangin ni Nehemias at pumayag ang hari sa kanyang kahilingan. Ikadalawampung larawan. Sinuri ni Nehemias ang nasirang lungsod. Binigyan ng hari si Nehemias ng mga kagamitan at mga kalalakihan upang siya ay tulungan. Naglakbay sila patungo sa Jerusalem. Narinig ng mga kalaban ng mga Hudyo ang tungkol kay Nehemias. Nagalit sila at hindi nila nais na may tumulong sa mga Hudyo. Subalit si Nehemias ay hindi natatakot sa kanila. Nais si Nehemias na suriin ang Jerusalem, kaya umikot siya sa paligid ng mga nasirang pader ng lungsod. Nagtutungo siya roon sa gabi upang walang makaalam ng kanyang ginagawa. Kinaumagahan ay tinawag ni Nehemias ang mga Hudyo at nagsabi, hali kayo at muli nating itayo ang mga pader ng Jerusalem upang hindi na tayo maging kaawa-awa. Sinabi niya sa kanila na ang Diyos ay sumasa kanya. Hindi nila dapat katakutan ang kanilang mga kaaway. Kaya sumagot ang mga Hudyo, simulan na natin ang muling pagtatayo sa lalong madaling panahon. Ikadalawamput-isang larawan. Ang pagtatayo ng mga pader. Masdan ang larawan, ang mga Hudyo ay nagsimulang gumawa. Ang ilan ay naglilinis ng basura habang ang iba naman ay nagtatayo ng mga pader at naglalagay ng mga pintuan. Naggalit ang mga kaaway ng mga Hudyo at inalipusta ang mga gumagawa. Nagbanta sila na sasalakayin at papatayin ang mga Hudyo habang sila ay nagtatrabaho. Kaya't muling nanalangin si Nehemias sa Diyos dahil alam niya na ang lahat ng karunungan at kapangyarihan ay nasa Diyos. Kailangan niya ang Diyos upang ipakita sa kanya ang kanyang mga gagawin.
Kaya't nagtalaga siya ng mga magbabantay sa mga manggagawa habang itinatayo ang pader. Ang bawat isa ay may mga sandata at nakahanda sa labanan. Hindi nangyari ang masamang balak na pagpatay kay Nehemias at sa mga Hudyo. Kaya nagpatuloy ang kanilang mga ginagawa at sa loob lamang ng 52 araw, ang pader ay muling naitayo. Nang mabalitaan ng kanilang mga kaaway at ng mga bansang nakapaligid sa kanila, natapos na ang kanilang ginagawa, napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa ng mga Hudyo dahil sa tulong ng Diyos. Ika-22 larawan. Binasa ni Ezra ang batas. Pagkatapos na maitayo ang pader, nagtipon ang mga Hudyo sa Jerusalem. Hiniling ng mga tao kay Ezra, ang saserdote ng Diyos, na basahin sa kanila ang banal na kasulatan. Ang ilan sa mga tao ay nagsimulang tumangis dahil nalaman nila na sumuway sila sa mga batas ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na sirain ng mga kaaway ang kanilang lungsod. Ninais ng mga Hudyo na talikuran ang kanilang mga makasalanang gawa at muling sundin ang mga pamamaraan ng Diyos. Sinabi ni Nehemias sa mga tao, "Huwag kayong malungkot, ang kagalakan ng Diyos ang inyong kalakasan." Pinapurihan nila ang Diyos at sila ay nagkaroon ng malaking pagdiriwang. Ninais din nila na ang salita ng Diyos ay may paliwanag sa kanila ng mas maigi. Bagamat tayo ay nagkasala, ang Diyos ay handa tayong patawarin. Ang ating kalungkutan ay papalitan niya ng kagalakan. Bibigyan din niya tayo ng lakas upang masunod ang kanyang kaparaanan at siya ay mabigyan ng karangalan. Ika-23 larawan, si Jesus sa krus. Noong si Jesus ay namuhay sa mundo, dumanas din siya ng maraming pagsubok, katulad ng ibang malingkod ng Diyos na nasa kwento sa aklat niya ito. Tinukso siya ni Satanas na sambahin siya sa halip ng Diyos. Ngunit napaglabanan ni Jesus ang tukso. Ang mga pinuno ng mga Hudyo ay pinuna at hinamon siya ng maraming beses sa pamamagitan ng mga salita. Sinubukan siyang linlangin sa pagsasabi ng mga maling bagay. Siya ay tinalikuran ng kanyang mga tagasunod. Siya ay dinakip, kinutya, ginulpi at pinaratangan ng mali sa harap ng korte. At panghuli, siya ay pinatay sa krus. Iniligtas ng Diyos sina Eliseo at Daniel at ng iba pa mula sa kamatayan ng maraming beses. Ngunit hindi niya niligtas si Jesus mula sa kamatayan. Pinahintulutan niya na pagdaanan ni Jesus ang lahat ng ito upang akuin niya ang ating mga kasalanan bilang handog na lingkod ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang pagsunod hanggang sa kamatayan, hindi siya pinanatili ng Diyos sa libingan. Binuhay niya si Jesus sa 3 araw at binigyan ng pinakamataas na karangalan. 40 araw, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, si Jesus ay umakyat sa langit at naupo sa kanuluklukan ng Diyos Ama. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang ating mga kasalanan ay pinatawad at ang ating kaugnayan sa Diyos ay naibalik. Maaari tayong mabuhay at nagbibigay parangal sa Diyos. At maaari tayong mamuhay na kasama siya magpakailanman sa dakilang kalwalatian sa pagpanaw ng ating pisikal na katawan. Ika-24 na larawan. Ipinakita ni Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Pinapakita sa larawang ito na ang ating buhay ay tulad sa isang paglalakad sa malawak na daan tungo sa kamatayan. Ang lahat ay hindi nakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Ang lahat ay nasa landas na katulad nito, nahahantong sa walang hanggang kapahamakan pagkatapos ng kamatayan. Si Jesus ay nagdusa at namatay upang iligtas tayo sa kaparusahang ito, at siya ay muling nabuhay. Ngayon, ipinapakita niya sa atin ang daan patungo sa Diyos. Dapat nating sundin ang landas ni Jesus ngayon. Ito ay mahirap at makipot na daan. Minsan nakakaranas tayo ng pagdurusa sa buhay natin ito, tulad nila Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ang daan ni Jesus ay patungo sa langit. Doon ay walang pagdurusa.
Ito ay isang lugar na walang hanggang kagalakan at kapayapaan kung saan naroon ang Diyos. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Kaya manalangin ka kay Jesus ngayon at hilingin mo sa Kanya na ipakita sa iyo ang daan tungo sa Diyos.